Lahat ay nag-uusap tungkol sa kung sino ang susunod na magiging superpower, pero lahat sila ay mali. Wala nang magiging superpower pa. At ito ang dahilan kung bakit dapat maging malinaw tayo. Ang mga kondisyon na lumikha ng mga superpower, ang natatanging mga pangyayari noong ika-19 at ika-20 siglo ay wala na ngayon. Nagbago na talaga ang laro. Maaari mong isipin ang pagiging superpower na parang scorecard dahil ang pagiging superpower ay hindi lang isang bagay. Ito ay 6 na bagay ng sabay-sabay. Military reach, economic scale, energy independence, strategic geography, technological dominance, at alliances. Bawat isa ay mahalaga sa sarili nitong paraan. Mahirap dahil ang bansang gustong mangibabaw sa mundo ay dapat mahusay sa lahat ng aspeto ng sabay, na mas mahirap kaysa inaakala. Ito ang dahilan kung bakit laging nagkukulang ang mga pangunahing kalaban gaya ng China, India, at European Union. Sa huli, ilalagay natin sila sa scorecard para makita kung saan sila pumapasa o kulang. Ang pagiging superpower ay hindi lang tungkol sa lakas o impluensya. Maimpluwensya ang Pransya, makapangyarihan ang Saudi Arabia, pero hindi sila superpower. Ang superpower ay namamayani sa militar, ekonomiya, teknolohiya, at heograpiya ng sabay-sabay. Sabay-sabay itong nangyayari sa buong mundo. Umabot na halos ang Imperyong Britanya, pero kulang sila sa industrial na kakayahan at nahirapan dahil sa laki ng imperyo nila. Malakas ang militar ng Unyong Sobyet, pero mahina ang ekonomiya, kaya bumagsak ito. Lalo na pagkatapos ng 1991 sa Estados Unidos. Iba talaga yon. Tunay na yon ay isang unipolar na sandali. Isang superpower na may pinakamalaking ekonomiya, pinakamahusay na teknolohiya, reserbang pera, protektadong heograpiya, at masiksik na network ng alyansa. Lahat ng bagay, saan man, sabay-sabay na nagtutulungan. Maaari mong isipin ang konsepto ng pagiging isang global na superpower na parang isang strategy video game kung saan dinisenyo mo ang perpektong imperyo. Dapat mataas ang score mo sa lahat ng aspeto. Una, ang lawak ng militar ay hindi lang tungkol sa malakas na hukbo o maraming tangke para sakupin ang kalapit na kalaban. Dapat mong ipakita ang kapangyarihan mo sa labas ng bansa sa pamamagitan ng pagtatayo ng Blue Water Navy na kayang mag-operate kahit saan. Kaya kailangan mo ng mga base sa iba't ibang bansa at kontinente at dapat may kakayahang manalo sa mga digmaan na malayo sa iyong bayan. Ang abot ng militar ang pinakamalinaw na palatandaan, pero ito ay lubos na nakadepende sa kategorya bilang 2. Mahalaga ang gross domestic product, pero kailangan din ng malaking lokal na pamilihan na gustong pasukin ng ibang bansa. Kailangan mo ng pera at ekonomikong kapangyarihan para gantimpalaan ang kaibigan at parusahan ang kaaway saan man sila naroroon. Ang ekonomiya mo ay nakadepende sa enerhiya. Kung may makakapatay ng ilaw mo, hindi ka superpower. Kailangan mo ng sapat na likas na yaman o siguradong supply chain na mahirap gambalain. At ngayon, mas mahirap na ito kaysa dati. Malaki ang tulong ng natural na depensa na kabilang sa ika-4 na kategoryang estratehikong heograpiya dahil nagpapahirap ito sa sinumang sasakop sa iyo. Karagatan, bundok, at magkaibigang kapitbahay. Malaking tulong din kung kaya mong kontrolin ang mga choke point, pagpapadala ng kalakal, kipot, mga sistemang pinansyal, infrastruktura ng internet, at mga supply chain ng teknolohiya na nagdadala sa atin sa ika-5 kategorya, teknolohikal na dominasyon. Kailangan mong kontrolin ang mahahalagang teknolohiya na hindi madaling tularan ng ibang bansa. Hindi lang sapat ang paggawa ng bahagyang mas magandang smartphone taon-taon. Ang tinutukoy natin ay kontrol sa teknolohiya na parang inuupa ng lahat ang kinabukasan nila sa iyo. Kailangan mo ng network ng maaasahang kasosyo para palakasin ka, na tinatawag na alliance architecture. Ang mga kasosyo ay dapat sumunod sa iyong pamumuno sa krisis, panatilihin ang iyong base militar, at tanggapin o tiisin ang iyong pamantayang kultural. May iba pang dapat isaalang-alang. Ang populasyon ang nagtutulak sa geopolitics. Mahalaga ang matatag na birth rate at magandang demograpikong trend. Mahalaga ang impluensya, kasaysayan, at impluensyang kultural sa diplomasya. Lahat ng ito ay nasa mga subjective na soft power na mahirap patunayan sa ebidensya. Kung gagawa ka ng perpektong superpower mula simula, malamang ganito rin ang kalalabasan. Isang malaking bansa na napapaligiran ng karagatan, may daan-daang milyong tao, maraming enerhiya, sentro ng pananalapi,
at teknolohiyang monopolyo. Hindi kayang tapatan ng iba ang pagkakaroon ng mga base militar sa bawat kontinente at mga kaalyadong talagang dumadating kapag kailangan mo sila. Noong 1945 matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, lumabas ang United States na may 50% ng pandaigdigang gross domestic product, buo ang infrastruktura at may monopolyo sa nuklear. Sa 2026 nagbago na ang lahat. Hindi na epektibo ang dating mga patakaran ng superpower. 3 pagbabago ang nagpabago sa lumang modelo ng superpower. Una, hindi na kumikita ang digmaan. Noon, ang pananakop ay kapaki-pakinabang. Lumawak ang Roma at nakuha ang maraming produktibong probinsya. Ang Britanya ay nagtayo ng imperyo na nagdala ng napakalaking yaman mula sa kalakalan at pagkuha ng likas na yaman. Kahit ang pagpapalawak ng Amerika sa kontinente ay nagdagdag ng mahalagang teritoryo at oportunidad. Ngayon, baligtad na ang ekonomiya. Ang makabagong digmaan ay nakakasira sa ekonomiya. Sa pananakop ng Rusya sa Ukraine, hanggang 2024 mahigit $200 bilyong na ang ginastos at libu-libong sundalo ang namatay o nasugatan. Para lang makuha ang winasak na teritoryo, sira ang infrastruktura, may parusa at paraya pa sa mundo, aabot sa $1.3 trilyon ang epekto nito sa ekonomiya pagsapit ng 2026. Militar na naubos ang dekadang inventaryo mula Soviet at hindi rin maganda ang lagay ng kanluran. Kahit matagumpay ang modernong digmaan, bihira itong bumawi sa gastos. Ayon sa mga mananaliksik sa Universidad ng Brown, umabot sa $8 trilyong ang gastos ng 20 taong digmaan kontra terorismo ng United States. Sa Iraq, hindi kailanman naging kapantay ng gastos ang inaasahang gantimpala mula sa langis. Doon at sa iba pang lugar, sa kabila ng taktikal at teknolohikal na kalamangan, ang mga desisyong pampolitika at estratehikong pag-atras ay lumikha ng malalaking puwang ng kapangyarihan. Hindi pa rin matatag ang rehiyon. Kaya bakit hindi na kumikita ang digmaan? Ang yaman ngayon ay galing sa supply chain, edukadong manggagawa at teknolohiya, mga bagay na winawasak ng mga bomba sa halip na makuha. Pwede mong angkinin ang semiconductor factory, pero kung walang inhinyero, supplier at customer, magiging mamahaling paperweight lang ito. At naroon pa ang problema sa nuklear. Ang mga digmaan ng malalaking kapangyarihan sa pagitan ng mga bansang may nuklear ay nagdadala ng panganib ng eskalasyong maaaring magwakas sa sibilisasyon. Tinuro ng Cuban Missile Crisis na habang lumalapit sa sagupaan ang dalawang superpower, mas nalalapit din tayo sa pagkalipol. At dahil dito, nagkakaroon ng matinding limitasyon kung gaano karaming pananakop ang posible. Ginagawang sobrang mahal at mahirap ng gerilyang pakikidigma at mga makabagong insureksyon ang pananakop. Naranasan ito ng Britanya sa pagwawakas ng imperyo at natutunan ng United States sa Vietnam, Iraq at Afghanistan. Naranasan na ng Rusya ito sa Afghanistan at ngayon sa Ukraine. Hindi na madaling maging superpower sa pamamagitan ng dahas. Sa isang saglit, makikita natin kung bakit mas nauunawaan ng China ang leksyong ito kaysa kanino man at kung bakit ito ang humuhubog sa buong estratehikong pananaw nila. Pag-usapan natin ang ikalawang dahilan. Ang ekonomikong dominasyon ay nagdudulot ng pagtutol. Isa itong parang kabalintunaang pattern. Habang mas nagiging dominante ka sa ekonomiya, mas nagsusumikap ang lahat na bawasan ang kanilang pagdepende sa iyo. Pero sa kasaysayan, ganyan talaga ang naging takbo ng mga pangyayari. Noong pinamunuan ng Britanya ang pandaigdigang kalakalan noong 1800s, hindi lang impluwensya ang nabili ng kanilang lumalagong yaman, kundi ginising din ito ang mga kakumpetensya tulad ng Alemanya, Hapon at United States. Bawat isa ay nagsimulang magtayo ng sariling industrial na pundasyon para mabasag ang hawak ng Britanya. Ang hegemonya ng Britanya sa ekonomiya ang nagbunsod ng mga karibal. Ganitong sitwasyon ang nangyayari ngayon, ngunit mas mabilis, tulad ng Belt and Road Initiative ng China na unang inakalang matalino. Gusto nilang magpautang sa umuunlad na bansa kapalit ng infrastruktura, impluensya at ekonomikong pagdepende. Noong 2023, umabot na sa 1 trilyon ang ininvest ng China sa mahigit 150 bansa. Ang naging resulta ay hayagang pagtutol na hindi sana posible. 100 taon na ang nakalipas. Mula Sri Lanka hanggang Zambia, ilang bansang baon sa utang ay inakusahan ang China ng debt trap diplomacy. Dapat siguro inaasahan na nila ito. Sa halip na tapat na kaalyado, nakalikha ang China ng mga may hinanakit na naghahanap ng alternatibo. Ang Hambantota Port sa Sri Lanka, pinaupahan sa China ng 79 na taon dahil sa hindi nabayarang utang ay naging simbolo ng mapagsamantalang pagpapautang. Ang dominasyon ng dolyar ng United States ay nagdulot ng mga kalaban. Matagal nang tinatalakay ng BRICS, Brazil, Russia, India, China at Timog Africa
ang alternatibong kalakalan na hindi nakabase sa dolyar. Matapos i-freeze ng United States ang asset ng sentral na bangko ng Rusya noong 2022, tahimik na nag-diversify ng reserba ang mga kaalyado ng Amerika dahil sa pangamba na sila ang isusunod. Pinabilis ng China ang digital yuan para mabawasan ang pagdepende sa dolyar. Ang ekonomikong pamimilit ay nagtutulak sa mga bansa na mag-diversify. May hangganan na ang kapangyarihang pang-ekonomiya. Kapag masyado kang dominante, pinipilit mong humanap ng paraan ang iba para iwasan ka. Ngayon, para sa ikatlong dahilan, hindi na kayang imonopolyo ang teknolohiya na malaking pagbabago sa pagkuha ng superpower status. Dekadang minonopolyo ng Britanya ang teknolohiya ng industrial na revolusyon, dahilan ng kanilang pagiging dominante. Namayani ang United States sa computing, aerospace, at nuclear technology matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, dahilan ng pagiging superpower nito. Hindi na ito posible ngayon dahil mabilis nang kumalat ang impormasyon. Ngayon, ang mga impormasyong dati ay taon bago matutunan sa pag-eespiya ay mabilis nang nalalaman sa akademikong papel, patent filings at mga nahack na database sa loob ng ilang buwan o linggo. Noong 1950s dekada ang reverse engineering, pero ngayon kaya na ito sa wala pang isang taon dahil globally mobile na ang mga talento. Ang mga Tsino ay kumukuha ng PhD sa Massachusetts Institute of Technology, Stanford, Harvard at Yale. Ang mga Indian na inhinyero ay nagtatrabaho sa Silicon Valley at bumabalik sa kanilang bansa dala ang natutunan. Noong 2023, nakapagtapos ang China ng 3.6 na milyong science, technology, engineering, and mathematics graduates kada taon, kumpara sa 820,000 ng Amerika. Hindi mo mapipigilan ang monopolyo sa kaalaman kapag malayang nakakagalaw ang mga tagalikha nito sa ibang bansa. Tinapos ng cyber espionage at offshore manufacturing ang teknolohiyang monopolyo. Ayon sa ulat, nakatulong umano sa mabilisang paggawa ng J-20 stealth fighter ng China ang di umano'y pagnanakaw nila ng F-35 na disenyo. Nang ilipat ng Apple ang produksyon ng iPhone sa ibang bansa, natutunan ng Foxconn, multinasyonal na tagagawa ng electronics sa Taiwan, ang buong proseso ng paggawa, hindi lang pag-aasemble. Palaging ganito ang nangyayari. Ang smartphones na naimbento sa United States noong 2007 ay ngayon karamihan hawak na ng kumpanyang Tsino sa merkado. Nangunguna ang China sa AI research at talento. Mas marami silang nailalathalang papel kaysa United States, mahigit 80% ng solar panels na ipinapadala sa mundo na unang naimbento sa Bell Labs sa United States ay ngayon gawa ng China. Ang bilis ng pagkalat ng kaalaman ay lubhang bumilis para sa mga gustong magmonopolyo. Ang mga teknolohiyang dati ay umaabot ng 50 taon bago kumalat sa buong mundo noong 1,900 at 50 ngayon ay kumakalat na lang sa loob ng wala pang 5 taon. Hindi mo kayang manatiling nangunguna ng sapat para gawing pangmatagalang dominasyon ang pansamantalang kalamangan. Ito na ang bagong realidad, hindi na kumikita ang digmaan. Ang ekonomikong dominasyon ay lumilikha ng mga kalaban at hindi na maaaring imonopolyo ang teknolohiya. Ang tatlong pagbabagong ito ay lubusang nagbago ng mga posibilidad. Ngayon, tingnan natin kung ano ang ibig sabihin nito para sa mga bansa. Iniisip ng lahat kung sino ang magiging susunod na superpower, kaya pwede nating gamitin ang scorecard sa mga pinakahalatang kandidato. China ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya na may 18 trilyong gross domestic product, modernisadong militar na may aircraft carrier, stealth fighter, hypersonic missile, at nangunguna sa 5G de kuryenteng sasakyan at solar production. 1.4 bilyon ang populasyon. Dapat sapat na yon, di ba? Oo, sapat nga sana. Hanggang makita mong ano ang hinihingi ng China para manatiling bukas ang mga ilaw. Ang China ay nag-aangkat ng humigit kumulang 70% ng kanilang langis at 45% ng kanilang natural gas. Karamihan ng enerhiya ay dumadaan sa barko sa kipot ng Malacca. Makitid na daanan sa pagitan ng Malaysia at Indonesia. Mahalagang choke point ito na hawak ng mga kaalyado ng United States. Ibig sabihin, ang buong ekonomiya ng China, lahat ng paggawa, lahat ng megalungsod, at pati ang kanilang militar ay umaasa sa enerhiya. Dumaan iyan sa kipot na kayang isara ng United States Navy sa isang hapon. Sa krisis sa Taiwan, ito ang alas ng Amerika. Alam ito ng China, kaya aktibo silang nagtatayo ng pipeline mula Russia at Kazakhstan. Pero hindi nito mapapalitan ang langis mula dagat. Pinapalala pa ito ng heograpiya. Ang China ay napapaligiran ng mga karibal tulad ng India, Japan, South Korea
at Vietnam na kaalyado o nagbabalanse sa kapangyarihan nito kasama ang United States. Ang Russia ay kasanggalang kung kailangan at di maaasahan. Lahat sila ay nagkokompetensya sa gitnang Asya at natatakot ang Russia sa pagpapalawak ng China sa Siberia. Tulad ng nabanggit, ang Belt and Road ng China ay nagdulot ng pagkainis kaysa tapat na kaalyado. Dagdag pa rito ang issue ng demografiya. Bumaba na ang populasyon ng China matapos maabot ang pinakamataas nito. Tinataya ng United Nations na bababa sa mas mababa sa 800 milyon ang populasyon nila mula 1.4 bilyon pagsapit ng 2,100. Bumaba ang lakas paggawa nila, kokonti ang manggagawa, dumarami ang retirado, at tumataas ang gastos. Malayo ito sa landas ng superpower. Kung titingnan ang 6 na pamantayan ng pagiging superpower, ito ang hatol para sa China. Isang makapangyarihang rehiyonal na bansa, ngunit hindi isang pandaigdigang superpower. Kung di makuha ng China ang pamantayan, mas mahirap ito para sa susunod na kandidato. Sobra ang India sa kabataang mabilis na nababawasan sa China. Ipapakita namin kung bakit totoo ang kalamangan, pero ipapaliwanag din kung bakit hindi pa rin ito sapat para maging superpower. May 1.5 bilyong tao at median age na 29, kaya malaki ang lakas paggawa nila na kailangan ng China. Medyo demokratiko rin sila at mas madaling makipag-alyansa sa kanluran. Depensibo ang heograpiya nila. May bundok sa hilaga, karagatan sa timog, pero marami pa ring problema ang India, lalo na sa ekonomiya. Ang gross domestic product ng India ay humigit kumulang 4.1 trilyong dolyar mga ikalima ng sa China at ikapito ng sa Amerika. Ang kanilang per capita income ay nananatili sa mga 2,000 at 600 dolyar. Ibig sabihin ay limitado ang konsumo sa loob ng bansa. Kapangyarihan, luma na ang infrastruktura ng kuryente. Madalas ang brownout, kulang ang kalsada at mahina ang operasyon ng daungan. May banta rin ng middle income trap. Sa militar naman, malakas ito sa rehiyon, pero hindi sa pandaigdigang antas. Ang hukbong dagat ng India ay para sa depensa ng baybayin, hindi sa pagpapakita ng lakas sa malalayong dagat. Hindi sila nakakapagpadala ng ekspedisyon sa labas ng Timog Asya mula ikalawang digmaang pandaigdig nang bahagi pa sila ng Imperyong Britanya. Kailan mo huling narinig ang base militar ng India sa Africa, Europa o Latin America? Wala pa, kasi wala naman. Nangunguna ang India sa information technology services, call centers, software development, at back-office operations. Oo, sinasabing na kompromiso ang computer mo at kailangan mong bumili ng gift cards. Pero ang makabagong inobasyon at pagiging dominante sa paggawa, malayo pa iyon. Umaasa pa rin sila sa imported military hardware, lalo na mula Russia, kahit malapit din sila sa kanluran. Sa enerhiya, pareho ang sitwasyon sa China. Umaangkat ang India ng 85% ng langis, karamihan mula Russia, at tulad ng China, mahina rin sila sa Indian Ocean. May mga choke point na humaharang sa Strait of Hormuz, kung saan kailangang dumaan ang karamihan sa krudong galing sa gitnang silangan. At kapag nangyari ito, titigil ang ekonomiya ng India. Akala ng iba, ang 1 bilyong tao ay kapangyarihan, pero mas mahalaga na ang produktibidad kaysa populasyon dahil sa industrialisasyon. Kaya, ano ang hatol sa India? Mahalagang manlalaro sa rehiyon, pero kulang para maging superpower. Tingnan naman natin ang kandidatong hindi kulang sa pera. Sa papel, ang European Union o European Union ay mukhang napakagandang kandidato para maging susunod na global superpower. Kung naniniwala kang kayang gumana ng isang blokeng binubuo ng magkakaparehong pananaw ng mga estado bilang iisa. Pinagsama, abot sa 20 trilyong dolyar ang gross domestic product nito kapareho ng United States. May populasyon itong 400 at 50 milyon malakas sa aerospace, automotive, at luxury goods at may integrated alliance architecture. Isa talaga itong unyon ng mga estado. Kaya mukhang superpower ang European Union sa papel pero hindi sa totoong buhay. Pag kailangan nilang kumilos bilang bansa, hindi nila nagagawa. Problema ito ng komite. Walang iisang utos militar ang European Union. May nuclear weapons ang Pransya at nais nito ng strategic autonomy. Dekadang kulang sa pondo ang militar ng Alemanya. Budget nila sa depensa, 1.5% lang ng gross domestic product hanggang sa lakayin ng Russia ang Ukraine, saka lang sila nagising. Gusto ng kanlurang Europa makipagkalakalan sa Russia, pero hindi tugma ang mga posisyon. Lubos umaasa ang European Union sa United States para sa lakas at nuclear umbrella tuwing may krisis. Sa Libya, Syria at Ukraine,
Madalas naghihintay ang Europa sa Amerika na manguna. Ang 27 magkakaibang militar ay hindi isang malakas na hukbo, kundi isang komite na hindi magkasundo sa mga prioridad. Ipinakita ng digmaan ng Russia at Ukraine ang kahinaan sa enerhiya. Umasa ang Germany sa gas ng Russia. Dati, 55% ng gas ng Germany ay mula sa Nord Stream pipeline bago ang digmaan. Nang maputol ang supply, tumaas ang presyo ng enerhiya sa Europa kaya napilitan ang mga bansa sa pang-emerhensyang hakbang. Hindi pa buo at magkakaugnay ang paglipat sa renewable energy sa mga miyembrong estado. Pinakamalaking hadlang ang pagkakaisa sa politika. Hinaharang ng Hungary ang pagkakaisa para mapanatili ang ugnayan sa Russia. Hindi magkasundo ang Pransya at Alemanya sa patakarang pinansyal, nuclear power at depensa. Madalas din magpalit ng gobyerno ang Italia. Hindi magiging superpower kung hindi magkaisa sa patakarang panlabas. Pinatunayan ng Brexit na pwedeng mabuwag ang samahan kapag umalis ang Britain. Hindi permanente ang unyon. Malakas ang Europa sa ekonomiya at regulasyon, pero hindi pa ito ganap na superpower. Talakayin natin ang ibang kandidato. Simula sa oso sa kwarto. Mas maliit ang ekonomiya ng Rusya kaysa Italia na may 2.2 T gross domestic product. Ang demograpiko nito ay pabagsak at ang populasyon nito ay bumababa. Ang buhay ng mga lalaki ay 68 taon lang, mas mababa kaysa Syria, Palestina, Venezuela at Hilagang Korea. Ipinakita ng digmaan sa Ukranya ang kahinaan ng militar, korupsyon, mahinang lohistika at luma nilang kagamitan. Isa lang silang rehiyonal na kapangyarihang may sandatang nuklear. Umaangat ang Brazil, Indonesia at Nigeria, pero bawat isa ay may kakulangan. May likas na yaman ang Brazil, pero kulang sa infrastruktura, teknolohiya at lakas militar. Malaki ang populasyon ng Indonesia, pero mahina ang papel nila sa pandaigdigang ekonomiya at militar. Nigeria naman ay may magandang demograpiko, ngunit kulang sa matatag na gobyerno at infrastruktura. Hindi sapat ang demograpiko para maging superpower. Kung oo, baka Bangladesh na ang nangingibabaw. Balikan natin ang scorecard natin. Bumagsak ang China sa energy independence, heograpiya at alyansa, habang ang India ay sa ekonomiya, militar, teknolohiya at energy independence. Bumagsak ang European Union sa militar, energy independence, heograpiya at pagkakaisa sa politika. Hindi dapat isama ang Rusya, pero kahit isama, bagsak pa rin ito sa ekonomiya, demografiya at teknolohiya. Lahat ng posibleng kalaban, bagsak din sa maraming aspeto. Napapansin mo ba ang pattern? Ano ang papalit sa mga superpower, mga rehiyonal na kapangyarihan gaya ng China sa Silangang Asya, India sa Timog Asya at United States sa mga Amerika? Dominasyon sa larangan, United States sa teknolohiya at pananalapi, China sa pagmamanupaktura at European Union sa mga regulasyong sinusunod ng lahat. Dati, hawak ng mga superpower ang lahat. Ngayon, tila sa hinaharap, ilan na lang ang kanilang makokontrol. Mukhang magiging multipolar ang mundo at mas matatag dahil sa pagdepende sa isa't isa. Pero sino ang mag-oorganisa ng kolektibong aksyon pag may krisis? Dahil sa globalisasyon, masyado na tayong magkakaugnay para sa dominasyon at hindi mo kayang kontrolin ang isang sistemang kinabibilangan mo rin. Ang ika-20 siglo ay nagbigay daan sa mga superpower dahil sa teknolohikal na monopolyo ng digmaan at kolonyalismo. Iba na ang mga patakaran ngayon sa ika-21 siglo. Ang superpower ay bahagi ng nakaraang siglo at posibleng United States na lang ang huli. Pumunta ka at tingnan kung paano nagsisimula ang katapusan ng imperyo ng Estados Unidos o i-click ang video na ito.